mainit na balita ngayong tanghali. Senator Leila de Lima humarap na sa Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap na drug-related cases. Dating Senador Jambi Madrigal at Laguna Representative Len Alonte Nagyat nasa likod umano ng tangkang panunuhol sa high-profile inmates kapalit ng pagbawi ng kanilang salaysay laban kay Senator de Lima sa believed drug trade. Congresswoman Alonte Nagyat mariing itinanggi ang paratang. Ika-31 anibersaryo ng EDSA Revolution. Ginugunita ngayong araw, Pangulong Rodrigo Duterte hindi nakadalo sa selebrasyon pero may mensahe ukol sa mga bagay na dapat natutunan ng mga Pilipino matapos ang martial law. Pambansang kamo, Senador Manny Pacquiao kinumpirma ang negosasyon para sa laban nila ni British boxer Amir Khan sa United Arab Emirates ngayong taon. Likha ng Filipino contemporary artist, kabilang na ang KNC show host na si Moonlight, tampok sa group art exhibit sa Taguig. At sa ating serbisyong kasangbahay, batang may club foot, tinulungan ng UNTV at Partners in Public Service. Magandang tanghali, humarap na sa Muntinlupa Regional Trial Court si Senator Leila de Lima matapos na ipaaresto kaugnay ng drug-related cases. Mula sa Muntinlupa City, may report si Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Lorba, pasado alas 11:20 nga kanina nang humarap dito sa Muntinlupa RTC Branch 204 itong si Senador Leila de Lima para doon sa pagsasauli o pagbabalik nung kanyang warrant of arrest. At may 10 minuto lamang na nanatili dito si Senador Leila de Lima sa loob nitong Muntinlupa RTC at pagkatapos niyan, bandang alas 11:30 kanina ay agad naman itong umalis na. Sa ngayon ay dumating naman dito yung kanyang kapwa-akusado at dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Pero itong si Ronnie Dayan ay hindi pa lumalabas dun sa kanyang sasakyan na nanggaling pa ng Pangasinan at inescortan ng Pangasinan Public Safety Battalion. Pagkatapos nga nitong maiharap itong sina de Lima dito sa RTC Branch 204 ay naasaang maglalabas naman ng commitment order na itong si Judge Juanita Guerrero kung saan ikukulong itong dalawa kaugnay ng kinakaharap nilang kasong may kinalaman sa illegal na droga dahil nga sa sinasabing drug trade sa New Bilibid Prison. Kaninang alas 8:30 ng umaga, dininig naman dito sa Manila RTC, Muntinlupa RTC, yung mga motion ni Senador de Lima na naglalayang mabaliwala yung kanyang mga kaso. Binigyan ng RTC Branch 204 ng 10 araw ang DOJ upang sagutin ang motion to pass ni de Lima. Pagkatapos nito ay maglalabas na ng kanilang resolusyon ang si Judge Guerrero kung pagbibigyan o hindi itong kahilingan ni Senador de Lima na mabaliwala yung kanyang mga kaso. Dito naman sa Branch 205, binigyan din ng tig 10 araw ang prosecution at ang kampo ni de Lima upang maghain ng kanilang pleading at initakda ang susunod na pagdinig sa motion sa March 10. Ayon naman dito sa abogado ni Senador de Lima na si Atty. Bonnie Tacardon, inihahanda na nila ang petisyong isasampa sa Korte Suprema upang questionin ang inisyong arrest warrant laban dito sa senador. Sa ngayon nga ay bantay sarado ng mga tauhan ng Muntinlupa City Police Office itong harapan itong Muntinlupa City Hall dahil nga dito sa nakatakdang pagharap din ni Ronnie Dayan kay Judge Guerrero. Lor? Roderick, yes? Wala ka bang balita kung saan didetine si Senator de Lima? Wala pa tayong nakikitang order mula sa RTC Branch 204 dito kay Senador Leila de Lima. Pero yan ang mga mula nga ng may harap siya, yan ang pinipilit nating makuha dito ngayon sa RTC. Pero sa ngayon ay hindi pa muna pinapayagang makapasok dito sa loob ng RTC itong mga taga-media. Lord? Okay, maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, nagulat na live sa Muntinlupa City. Samantala, dumating na rin sa Muntinlupa Regional Trial Court si Ronnie Dayan upang bigyan tayo ng update. Naroon na ating kasamang si Brian Dacalale live. Yes, Brian.
Lord, nasa kustudiya na rin ng mga otoridad ang dating driver at bodyguard ni Senator Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Ibinyahe si Dayan kaninang umaga papuntang Muntinlupa mula sa Pangasinan para iharap sa korte. Naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay na kinahaharap na kaso kaugnay ng believed drug trade. Isinilbi ang arrest order mula sa Muntinlupa RTC kay Dayan sa kaniyang bahay sa Barangay Galarin, Urbistondo, bandang alas 7:30 kagabi. Sa Urbistondo Municipal Police Station na rin nagpalipas ng magdamag si Dayan. Matapos na isailalim sa booking process, ngayong araw pa malalaman kung saan ikukulong si Dayan at depende na sa ilalabas na commitment order ng Korte Suprema. Lord? Maraming salamat sa iyo, Brian Lacalali, nagulat mula sa Muntinlupa City. At sa kaugnay na balita, kinundina ng mga senador ng miyembro ng Liberal Party ang ginawang pag-aresto kay Senador Laila de Lima na nangharap nga sa believed drug trade cases. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Patuloy nga na kinundina ng ilan sa mga kaibigan ni Senator Laila de Lima, particular na nga ang Liberal Party senators itong pag-aresto nga sa kanya ngayong araw. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang walang basihan na pagkakaaresto kay Senator Laila de Lima ay patunay niya na isa itong kaso ng political persecution at pagsasawalang bahala sa sistema ng hudikatura sa bansa. Isa rin umano itong pagbabalik sa authoritarian rule at ang unti-unting pagpatay sa demokrasya at rule of law. Magiging isang hindi magandang halimbawa rin anya ito ng pagpapakita ng puwersa ng gobyerno para ipakulong ang mga umunay kumakalaban sa kanila. Pinapakita rin anya nito ang dalawang mukha na ipinapairal na hustisya ng Duterte administration kung saan kinakasuhan at ipinapakulong ang mga kritikong katulad ng ni Senator Laila de Lima habang pinapalaya at inaabsuelto naman sa mga kaso ang itinuturong pork barrel scam queen na si Janet Tim Napoles, ilan sa mga presong sangkot din sa droga. Nanawagan si Senator Hontiveros na magpahayag ng strong disapproval o hindi pagsang-ayon ng publiko sa umunay pang-aabuso na sa ating justice system. Kinundina rin ng kapartido ni Senator Laila de Lima na si Senator Bam Aquino ang umunay pagsagasa ng Duterte administration sa rules at processes para lamang sa ngalan ng paghihiganti laban sa senadora. Ayon naman sa Liberal Party President na si Senator Francis Pangilinan, dapat bantayan ang magiging kondisyon ng senador sa loob ng piitan, lalo na't marami ng mga kaso ngayon ang napapatay na sa loob ng jail facility or detention facility, katulad na nga lang na nangyari dito kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Para naman kay Senator Antonio Trillanes IV, ang layunin ng pag-aresto kay Senator de Lima ay pagpapakita umano na kayang gawin ng administrasyon ang pagpapakulong at panggigipit sa kanilang mga kritiko. Pero sa halip nito, Lakay, ay hindi naman anya nababahala ang senador at ayon sa kanya ay mas nahihikayat pa niya siyang isiwalat ang totoong karakter ng Pangulo bilang ayon sa kanya isang plunderer at mass murderer. Lakay, kahapon naglabas na rin ng joint statement ng LP senators sa talagang nanindigan sila na itong paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senator Laila de Lima ay pagyurak sa kanyang karapatan for due process. Ayon sa kanila, talagang walang jurisdiksyon itong Muntinlupa City Regional Trial Court para dinggin yung kanyang mga kaso. Sa kabila nito ay nag-surrender naman si Senator Laila de Lima kanina dito sa arresting authorities at nagbigay din siya ng maikling pahayag sa media. Pakinggan natin ito. Sa tingin po nila ay hindi na po ako lalaban dun sa mga pinaglalaban ko, lalo na sa katotohanan, sa katarungan, laban sa mga araw-araw na pagpatay at mga iba pa na mga panggigipit, paniniil nitong rehimen Duterte. Karangalan ko po na ako ay makulong dahil sa mga pinaglalaban ko po. Ipagdasal nyo lang po ako. Lakay, ayon din sa LP senators ay gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang ma-exhaust lahat ng legal remedies para tulungan ang senadora sa mga kasong kinakaharap niya ngayon. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Senado. Pinahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na ang pag-aresto kay Senador de Lima ay simula ng labanan sa korte at hindi sa media.
Ayon pa kay Panelo, dapat na i-welcome ito ni De Lima dahil pagkakataon na niya ito para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi pa ni Panelo na ito na ang tamang panahon para pasinungalingan ni De Lima ang lahat ng mga binibintang sa kanya sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga ebidensya laban sa prosekusyon. Direkta ng tinukoy ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, sina dating Senador Jumpy Madrigal at Laguna Congresswoman Len Alonte Nagyat na nasa likod ng manoy 100 million peso bribe sa high-profile inmates upang bawiin ang kanilang testimonya laban kay Senador Laila de Lima. Sinabi ni Secretary Aguirre na ang pinsan ni Madrigal na sila Lane Madrigal Martinez ang nagsabi sa kanya tungkol sa manoy tangkang panunuhol. Si Lane ay asawa ng isa sa mga inmate na kasalukuyan nakakulong sa AFP Custodial Center. At sa kaugnay na balita, pinabulaanan naman ni Binian Congresswoman Marilyn Len Alonte Nagyat ang akusasyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na inalok nila ng 100 milyong piso ang mga high-profile inmate upang baliktarin ang kanilang pahayag laban kay Senator Leila de Lima. At mula sa Binian, Laguna, may report si Sherwin Kulubong live. Go ahead, Sherwin. Yes, Waila, itinanggi ni Binian City Loan District Marilyn Len Alonte Nagyat ang pag-alok nito ng 100 milyong piso sa mga high-profile inmate na inihayag ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre ngayong umaga. Ayon kay Alonte, hindi siya tumawag at hindi niya alam kung papaano at bakit nadawit siya sa kontrobersya na kinasasangkutan ni Senator Leila de Lima. Sinabi pa ni Alonte Waila na walaan niya siyang kakilala ni isa man sa mga nakakulong na nagdawit kay Senator de Lima tungkol sa iligal na droga. Ayon pa kay Alonte, handaan niya siyang mag-lie detector test upang pabulaanan ang akusasyon sa kanya ni Aguirre. Una nang sinabi kahapon ni Aguirre na mayroong isang dating senador at kasalukuyang congressman sa Laguna ang nag-alok ng 100 milyong piso sa mga high-profile inmate upang bumaliktad ang mga ito sa una nilang naging pahayag sa mga pagdinig laban kay Senator de Lima. Sa ngayon, Waila, katatapos lamang ng press conference na ginanap dito sa Binian City, Laguna sa opisina ni Congresswoman Len Alonte. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Kulubong, live mula sa Binian, Laguna. Sa iba pang balita, inihayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na may nakalap siyang impormasyon na ang Korean Mafia ang nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Naritong report ni Joyce Balanch. Naniniwala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na may mafia o grupo na sangkot sa kidnap for ransom na nambibiktima ng mga Koreano sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Aguirre na may impormasyon siyang isang Korean mafia ang maaaring nasa likod ng pagpatay sa negosyanteng si Ji-ik Ju. Merong theory is that itong may kalaban itong si Ji-ik Ju ng mga sa Korean Mafia, and they hired the scalawags of our police agencies from the PNP, from the NBI to do Mr. Ji-ik Ju in. Dagdag pa ni Secretary Aguirre, nalaman niyang malawak na ang galamay ng mafia na ito nang marinig niya ang kaso ng isang Korean businessman na na-convict na pero hindi pa rin nade-deport palabas na bansa dahil sa koneksyon niya sa Korean Embassy. I met another former NBI official who said that talagang malaki na ang lawak nitong sinasakop nitong Korean Mafia. At sinasabi niya that even some people in the Korean Embassy are already compromised by this Korean Mafia. So, and then we heard, I don't know if it's true, from Colonel Dumlao that when being investigated, that the people in this Korean Mafia are so big that mahihirapan tayo. Hindi naman matukoy agad na National Bureau of Investigation at PNP Anti-Kidnapping Group kung talagang sangkot ang Korean Mafia sa kaso ni Ju. Pero inamin nilang may isang Koreanong tumayong ahente ng NBI at PNP sa asawa ni Ju. He approached the victim's wife, Mrs. Choi, and asked 500,000 to fast-track the resolution of the case according to him. At paghahatian daw ng AKG at saka NBI. And then another 100,000 after a few days para ibigay daw sa AKG director. Hinikayat naman ni Senator Bam Aquino na hinga ng panig ang Korean Embassy lalo na't mabigat ang alegasyon ni Secretary Aguirre.
Samantala, hindi naman nagtugma ang mga pahayag at tila nagturuan pa sina SPO3 Santa Isabel at Police Senior Superintendent Rafael Dumlao sa totoong nangyari kay Ju. Ito nga ang pumatay dito sa Koreano. Ay, hindi po. Paano siya namatay? Yung huling nakita ko po, pinapalo po ni Atty. Dumlao ng 45 po sa dibdib yung Koreano po, bago po ako umalis po. Yung mga witnesses po, yung mga ebidensya, pati po yung nakita po doon po sa may funeral homes, wala naman po silang nakitang pasa po sa dibdib o kaya sa mukha. Yung pong mga kasama po ni Santa Isabel, ito pong tulad nito nila Mr. Omlang, yung pong mga ebidensya ang nagsasalita po. Magkaiba rin ang bersyon ng storya ng dalawa pang suspect sa krimen na sina Jerry Umlang at Roy Villegas. Sinabi ni Villegas na si Umlang ang umanay naglagay ng packaging tape sa ulo ni Ju at si Santa Isabel naman ang pumatay. Pumasok naman to si Ricky, may dalang bakal, tsaka hindi ko alam kung tali yun or ano sir eh. Tsaka na parang ginarote sir. Nailagay yung tali, sinuot yung bakal tapos inikot. Kinuha ko po yun sa sakyan ko sa circle eh. Matagal po ako nawala. So sinasabi mo under oath na hindi mo nakita yung sinasabi ni SPO4 Villegas. Yan ang sinasabi mo? Apo, Your Honor. Samantala, natuklasan rin sa pagdinig na maaring may kinalaman rin sa krimen ang katulong ng pamilya ni Ju na si Marisa Dawis matapos ibunyag ni Senator Laila De Lima na na-convict na pala ito sa isang kaso ng kidnapping noon. Nakatakip ang kanyang mukha nung unang humarap sa pagdinig ng Senado. Pero kinumpirma ng NBI matapos magpakita ng picture na siya nga ang nasa record nila na may kaparehong kaso. We requested naman both PNP and NBI to determine the identity. Kung ma-confirm na one and the same yan, malaki ang probability na talaga kasama siya sa sindikato. The next question is, sinong sindikato ang may kagagawa niyan? Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod, Pangulong Duterte hindi nakadalo sa selebrasyon sa anibersaryo ng EDSA Revolution. Ngunit may mensahe ukol sa mga bagay na dapat natutunan ng mga Pilipino matapos ang martial law. Panibagong tigil pasada kontra jeepney phase out. Inihanda na ng piston at stop and go sa susunod na linggo. At mga sanggot sa Malampaya Fund Scam, posibleng sampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan. Natoon o highlight ng simpleng selebrasyon ng 31st anniversary ng EDSA People Power ang pagpaparangal sa mga Pilipinong nagpamalas ng kagitingan at kagalingan. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cos, live. Yes, magandang tanghali lakay. Gaya ng unang sinabi ng Malacanang, isang simpleng programa ang inihanda ng EDSA People Power Commission upang gunitain ang ika-31 anibersaryo ng People Power sa Camp Aguinaldo kaninang umaga. Wala si Pangulong Rodrigo Duterte dahil nasa Davao City ito at pangungunahan ng launching ng Bangsamoro Transition Commission ngayong araw. Si Executive Secretary Salvador Medialdea ang kinatawan at siya rin ang nagbasa ng mensahe ng Pangulo para sa event. Ilan naman sa mga personalidad na dumalo sa selebrasyon ay sina dating Pangulong Fidel Ramos, dating Senate President Juan Ponce Enrile at dating Pangalawang Pangulong Jejomar Binay. Present din sina Senador Coco Pimentel, Senador Gringo Honasan at ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Pinangunahan ni E.S. Medialdea ang paggagawad ng parangal sa mga tauhan ng militar, religious at civilian sector na nagpamalas ng kagitingan at makabuluhang paggawa para sa bayan. Ito naman ang nagsilbing pinaka-highlight ng programa. Ayon sa speech ni Pangulong Duterte na binasa ni E.S. Medialdea, ang EDSA ay hindi lamang tungkol sa pag-aklas ng taong bayan laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng gobyerno, kundi representasyon ito ng mas malawak na kapangyarihan ng mga Pilipinong nagkaisa. Panahon na rin anya para i-assess kung ano ang natamo at nawala sa bayan matapos ang EDSA Revolution. Bukod dito, ang diwari ng EDSA anya ay hindi lamang kumakatawan sa isang sektor o grupo kundi sa lahat ng mga Pilipino. Floor. Rosalie Cos nagulat mula sa Quezon City.
Nagpahayag ng pagsuporta mga datu at sultan sa Mindanao kay Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nahaharap sa mga pagbatikos at kritisismo. May report si Victor Cosare. Sa unang pagkakataon, nagsama-sama sa Davao City ang mga datu at sultan sa Mindanao. Kasama din sa pulong ang cabinet members ng iba't ibang royal houses. Isa sa layon ng pagtitipon ang paghahayag ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nahaharap sa mga kritisismo at banta ng destabilisasyon. Yun ang gusto namin sa doon na, hey, tignan nyo kami dito sa Mindanao. Sabi nyo, hindi kami magkakasama. Ngayon magkakasama kami. And we're supporting the President Duterte. Yung mga kritiko kay Presidente, ang mga taong ayaw ng katahimikan, iyan ang bumabatikos sa kanya. Suportado rin ng grupo ang pagsusulong ng Pangulo ng peace process sa hanay ng Moro rebels at ang war on drugs ng Duterte administration sa kabila ng inaanin nitong batikos gaya ng pagiging ugat umano ng extrajudicial killings. Suportahan natin yan. Na-lessen yung crime, bumaba yung crime dahil sa kampanya against drugs. This occasion, as I said, will prove to the world that the Muslims are united in supporting the President Rodrigo Roa Duterte. Nanindigan din ang grupo na sa Metro Manila lang maugong ang usapin ng destabilisasyon, subalit hindi ito ang sitwasyon sa mga lalawigan. Samantala, isang pagtitipon din ng Duterte supporters ang isasagawa dito sa Davao City sa Sabado kasabay ng People Power Anniversary Celebration. Inaasahang nasa 5,000 hanggang 10,000 tao ang dadalo sa Freedom Rally na pinamagatang Defend Our Freedom from Corruption, Crime and Drugs. May anti-rally for the administration. So sa amin, ginagawa namin ito para din malagyan ng ibang pananaw yung tao na ang tao ay nagkaisa para sa Pilipinas. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Isa na namang malawakang tigil pasada ang inihahanda ng ilang transport group kontra sa planong jeepney phase out ng pamahalaan. Mula sa Maynila may report si Joan Nano live. Yes, Flor, nagtipon-tipon ngayong umaga dito sa Intramuros, Manila ang nasa higit 100 mga driver at operator upang pag-usapan nga ang panibagong malawakan tigil pasada na inihahanda ng mga ito sa Lunes, February 27 upang tutulan ang plano ng pamahalaan na jeepney phase-out at modernization program. Kabilang nga sa mga lugar na inaasahang lalahok sa naturang tigil pasada ang mga jeep na bumabiyahe sa buong Metro Manila, mga kalapit probinsya gaya ng Rizal, Bulacan, Laguna at Cavite, gayon din ang ilang bahagi sa Visayas at Mindanao Region. Bukod nga sa transport strike, isang malawakang kilos protesta rin ang isasagawa ng piston at stop and go sa Lunes upang ipaabot sa pamahalaan ang kanilang pagtutol dito sa jeepney modernization plan. Ayon nga sa mga grupo, isang anti-poor program ang gagawing ito ng gobyerno dahil malinaw nila na mas pinapaboran dito ang mga pribadong korporasyon na siyang sinasabing mamumuhunan sa proyekto upang gawing makabago at moderno ang mga pampasaherong jeep. Sakaling matuloy ito, malaking bilang nila na mga jeepney driver ang mawawalan ng trabaho dahil ang karamihan sa kanila ay wala namang sapat na kita upang makabili ng hybrid na jeepney na nagkakahuluga umano ng 2 milyong piso kada unit. February 6 nang unang isagawa ng grupong Stop and Go ang transport strike kung saan naparalisa ang biyahe sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Una nang nagbabala ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na sususpindihin ng ahensya ang prangkisa ng lahat ng mga driver na lalahok sa tigil pasada. Pinapayuhan naman ng Stop and Go at Piston ang mga eskwelahan at public offices dito sa Metro Manila na magkansela na ng kanilang mga pasok sa Lunes upang hindi na maperwisyo ang mga pasahero. Lalo't dito pa lamang sa Metro Manila ay inaasahang nasa 80% ng mga jeepney driver ang lalahok sa naturang transport strike. Flor? Joan Nano nagulat mula sa Maynila. Tutol ang Federation of Private Schools Administrators sa ginawang pagsuspinde ng Commission on Higher Education at Department of Education sa mga field trip bunsod ng naganap na aksidente sa Tanay Rizal noong Lunes. Naritong report ni Jenica Cruz.
Hindi pabor ang Federation of Private Schools Administrators na ipahinto o ipagbawal ang mga education o field trip ng mga bata. Ayon sa Pangulo nitong si Eliazardo Casilag, tila pag-abuso naman sa kapangyarihan ng Department of Education at Commission on Higher Education ang paglalabas nila ng moratorium. Siguro labag sa batas kasi mayroon kaming academic freedom no? Ganun din ang ang UNCHED and DepEd for regulatory purpose, they are there. Kung suspindihin, parang control na yan. Na medyo lihis na yata. Anya, mahalaga ang mga ganitong aktibidad para na rin sa dagdag kaalaman ng mga estudyante. Sa Quezon City, itinuloy pa rin ng isang private school ang naka-schedule na educational trip. Tila hindi naman nababahala ang mga magulang sa kaligtasan ng mga bata, lalo at kasama sila. Favor naman ako sa i-retain lang. Kasi kailangan ng mga bata ito. Kasi matututo sila ng mga bagay na hindi na natututunan sa school. Basta ma-ensure lang yung safety ng mga bata, yun lang naman ang importante. Muli naman nagpaalala ang DepEd sa mga eskwelahan, pribado man o pampubliko, na hindi dapat gawing sapilitan o mandatory ang pagsama sa mga ganitong school activity. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Samantala, isinusulong na sa Kongreso ang panukalang batas para sa pagkakaroon ng polisiya o regulasyon sa mga field trip o educational tours ng mga paaralan sa bansa. Naritong report ni Nel Mariboho. Nais buhayin ng ilang mambabatas ang ilang panukalang batas na nabinbin sa mababang kapulungan ng Kongreso na pinaniniwalaan na makatutulong upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada at pagkakaroon ng mga regulasyon sa mga isinasagawang aktibidad ng lahat ng mga eskwelahan. Ito ay matapos ang nangyaring aksidente noong February 20 sa Tanay Rizal na nagresulta ng pagkasawi ng 15 tao na ang karamihan ay mga estudyante ng Besling College of the Philippines. 4 na panukalang batas ang nakahain ngayon sa lower house tungkol sa pagkakaroon ng tinatawag na Transportation Safety Board. Batay sa House Bill No. 190, lilikha ng independent body na siyang mangangasiwa sa investigasyon ng mga road at sea accident at magbibigay ng rekomendasyon upang maiwasan at hindi na maulit ito. Ang pinaka-purpose nito is ma-gather together yung ating mga experts as far as transportation is concerned, kasama yung land, air, and sea. Para tingnan yung worthiness ng ating mga transportation facilities. Samantala, isang panukalang batas rin ang inihain ni Juan ang Edukasyon Party List Representative Salvador Belaro na layong magkaroon ng mandatory accident insurance sa mga guro at estudyante sa mga isinasagawang aktibidad ng eskwelahan. Kasabay nito, naghain rin ng resolusyon ng mambabatas upang maimbestigahan ng lower house ang nangyaring aksidente sa Tanay. Yung schools, dapat linawin din po natin yung sa kung may tugma ba yung objective ng field trip saka yung activity. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa iba pang balita, posibleng masampahan na ng kaso ngayong araw sa Sandigan Bayan ang mga sangkot sa 900 million Malampaya Fund Scam. At mula naman sa Quezon City, may report si Mon Oxon live. Go ahead, Mon. Yes, Waila, matapos makakita ng probable cause ang Office of the Ombudsman, ay posibleng makasuhan na ngayong araw ang 25 personalidad na sangkot sa 900 million Malampaya Fund Scam. Ilan sa mga pinakakasuhan ay sina dating DBM Secretary Rolando Andaya Jr., Yusek Mario Relampagos at dating DAR Secretary Naser Pangandaman. Kabilang rin sa pinakakasuhan si Ruby Tuason, Janet Lim Napoles, Joe Christine Napoles, James Christopher Napoles at Reynald Lim. Ayon sa Ombudsman, nagsabuatan umano ang ilang opisyal ng Department of Budget and Management, Department of Agrarian Reform sa mga bogus na NGO upang illegal na mailipat ang 900 million na Malampaya Fund noong 2009. Sinabi rin na ang malaking pondo ng Malampaya ay napunta sa mga peking NGO na kontrolado ni Janet Lim Napoles. Pineke umano ni Napoles ang mga pirma at gumawa ng mga peking request letters para sa financial assistance. Ang 900 million na pondo ng Malampaya ay nakalaan sana sa relief operation, rehabilitation at reconstruction ng mga lugar na nasalanta ng bagyong Ondoy at Pepeng. Subalit ayon sa investigasyon,
nakarating na anumang relief at agricultural packages sa mga tao. Nilinaw naman ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kung bakit kasama sa pinakakasuhan si Ruby Tuason, bagamat nabigyan ito ng immunity noon. Magkaibaan niya ang PDAF case sa Malampaya Fan Scam. Ayon sa investigasyon, inamin ni Tuason na nakakuha siya ng mahigit 242 million na kickback sa naturang pondo sa pakikipagsabwatan kay Napoles. Samantala, dinismiss naman ng Ombudsman ang mga reklamo laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Subalit hindi ito nangangahulugan na ligtas na ang dating Pangulo sa kaso dahil patuloy ang kanilang investigasyon. Yan ang latest, balik sa iyo, Mike. Maraming salamat sa Monokson live mula sa Quezon City. At sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Energy na susundin nila ang kautosang inilabas ng Korte Suprema na pumipigil sa pagpapatupad ng bagong polisiya sa power industry. May report si Joe Arnano. We are looking into telling all the players involved, the big consumers, the suppliers, to mag-coordinate po tayo. Wala po munang gagalaw. Freeze muna lahat hanggang matapos ng Korte Suprema ang kanilang pagdinig. Handa ang Department of Energy na sundin ang inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema na pumipigil sa pagpapatupad ng Retail Competition and Open Access o RCOA. Ang RCOA ay isa sa mga probisyong nakapaloob sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, kung saan inoobliga ang malalaking power consumer na makipagkontrata lamang sa mga piling supplier ng kuryente na nasa listahan ng Energy Regulatory Commission. Tiniyak ng DOE na hindi sila gagawa ng anumang hakbang laban sa kautusan ng korte, subalit nanindigan na naaayon sa batas ang pagpapatupad ng bagong polisiya dahil alinsunod rin ito sa EPIRA Law. The DOE commits to uphold consumers' power of choice. Its mandate is to implement the law, and consumers should have the freedom of choice as to which power provider they prefer to deal with. Sakaling matuloy ang pagpapatupad ng regulasyon, pangunahing maapektuhan nito ang mga establishmento na kumukonsumo ng higit sa 1,000 kilowatts ng kuryente, gaya ng mga mall, pribadong kumpanya at iba pang malalaking consumer group. Sa kabila nito, umaasa ang Energy Department na mapagbibigyan pa rin sila ng korte at maikokonsidera ang magandang layunin nito para sa mga consumer. John Nano, UNTV News and Rescue, Department of Energy. Nagsagawa ang Bureau of Internal Revenue ng massive recruitment bilang bahagi ng pagpapaigting ng tax collections ng kawanihan. Narito ang report ni Rosalie Cos. 1.829 trillion pesos ang target na makolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue ngayong taon. Upang magawa ito, bahagi ng estratehiya ng kawanihan ang pagpapabuti ng koleksyon at serbisyo para sa mga taxpayer. Massive recruitment din ang tugon upang mapaigting ang koleksyon ng buwis ayon kay BIR Commissioner Cesar Dulay. Sa ngayon, nasa 10,000 bakanting plantilla positions mayroon ng BIR. Our approved plantilla is about 21,000. So you can see that we are operating only at 50% of the approved plantilla. We need examiners, CPAs, lawyers to do the work and collection effort of the agency. Para rin makahikayat ng mga bagong kawani ng BIR, hinihiling din ito sa Kongreso na maipasa ang panukalang batas na mag-e-exempt sa BIR personnel sa Salary Standardization Law. Kumpara kasi sa ibang ahensya ng pamahalaan, higit na mas mababa ang sweldo ng mga nasa BIR. Just to give you an example, we cannot compete with the other agencies of the government. For example, our hiring rate for CPAs, professionals, is about 19 to 20%, 20,000 pesos. You compare this to the hiring rate of the Securities and Exchange Commission, they were able to get out of the Salary Standardization Law.
Samantala, inihayag naman ni Commissioner Dulay na karamihan ng reklamong tinatanggap ng BIR ay hinggil sa mabagal na pagproseso ng mga papeles. Mahigpit ding nakabantay ang opisyal laban sa iba pang complaint hinggil sa mga kaso ng katiwalian. Ngayong taon, 10 kaso na ng tax evasion ang naihain ng kawani, samantalang higit sa 400 na ang pending tax evasion cases sa Department of Justice. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Tayo to, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gipasakaan na og kaso nga multiple frustrated murder ang 4 ka suspetsado sa nagsunod nga pagpamomba ni adtong Disyembre 28, 2016 sa Hilongos, Leyte, kung diin kapin sa 30 ang samdan. Ang usa niini giila nga si Jake Anthony Makuto o ilhado sa Muslim name nga Yusuf, 26 anyos ug gituohang miyembro sa teroristang grupo nga Maute. Matod kang PNP Eastern Visayas Director Police Chief Superintendent Elmer Beltihar, nailhan si Makuto human kini giimbestigahan sa mga pulis sa tabang sa pipila ka mga testigo. Sa investigasyon sa kapulisan, si Makuto ang nagbutang sa Improvised Explosive Device o IED duol sa stage sa Rizal Park sa Hilongos, samtang ang usa pa ka IED ang naagibutang sa ilam sa water tank. Dungag pa ni Beltihar, posible nga anaa sa test mission sa teroristang grupo ang suspetsado sa dihang gibuhat ni ini ang pagpamomba. Sa laing bahin, gitambagan sa PNP Zamboanga ang publiko nga mag-amping sa paggamit sa social media labaw na kung adunay kalabutan sa seguridad. Kini ang report ni Dante Amento. Otra vez dali abiso el PNP Zamboanga na publiko, espesyalmente na mga internet users que tiene cuidado na usada del social media. Ibita ki man share o man repost mga artikulo na mga websites, espesyalmente sa hindi este para na buen del publiko. Por ejemplo, mga security threats que tan repost mga diskonosido grupo o individual que posible ase miedo o impormasyon erronya. Yan po ang pinakaunang indication ng mga terorista para sumikat sila. So, ang dapat gawin ng mga netizens natin ay dapat huwag tayo basta-basta mag-share. So, as much as possible, huwag natin pasikatin sila. Hindi pwede evita mientras ta progresa el teknolohiya ta usa tambien mga mal elemento con el de ila cyberterrorism activities tan recruit mga miyembro. Incluido con este el ISIS, Abu Sayyaf y otro pa terorista grupo para queda prestigioso o conocido na entero mundo. Por medio de este hindi sigun dali oportunidad con mga mal elemento que hay ase miedo y queda conocido. Mas bueno avisan na mga autoridad se tiene puede mira post que tiene amenazo para puede enseguidas ase aksyon o validasyon. Especially as of now, information is really important, like sa intelligence gathering natin. Ganun na sir, pinapahaitin sir, o pinaghihigpitan pa yung ganun sir for us to prevent. Eventually yun talaga yung purpose, to prevent them from ever entering our area of responsibility. Takonsiha el PNP con mga mayores, partikularmente kung di ila mga anak kibisya el usada del social media, kiamo el primer objetivo del mga terorista y otro pa lawless armed group. Danteamento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Plano sa Cavite Provincial Government nga magtukod og septage treatment plan isip solusyon sa nagkahugaw nga mga sapa sa probinsya. Si Randy Forastero sa maong report. Isa sa mga dahilan ng pagdumi ng mga ilog sa Cavite ay ang hindi maayos na septage system kung saan diretso na sa ilog ang mga dumi ng mga tao. Bilang solusyon, isang septage treatment facility ang planong itayo ng pamahalaan sa lalawigan ng Cavite sa 2018. Alam nyo kasi may mga bahay tayo na yung walang septage facility na ang kanilang mga effluent o tapon ay dire-diretso sa ilog. Inaasahang magiging katuwang ng provincial government sa proyektong ito ang Water Quality Management Area o WACMA at Cavite State University.
for 6 to 8 months talagang ginawa ng benchmark characterization ang mga watersheds para makita yung water quality, yung mga top issues, mga problems sa watershed na maaring madala doon sa Manila Bay. Matatandaan na Enero itong taon ay nagsagawa ng cleanup drive sa isang creek sa Barangay Aniban 1, Bacoor City, Cavite bilang bahagi ng kanilang programa. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Riveral, maayong adto. Daghang salamat, Deb Riveral mula sa Cebu City. Susunod, Fighting Senator Manny Pacquiao kinumpirma negosasyon para sa laban nila ni British boxer Amir Khan sa United Arab Emirates ngayong taon. Likha ng Filipino contemporary artists, kabilang na ang KNC show host na si Moonlight, tampok sa group art exhibit sa Taguig. At sa ating serbisyong kasangbahay, Batang May Club Foot, tinulungan ng UNTV at Partners in Public Service. Sa pinaka-latest na balita, nakabalik na si Senator Leila de Lima sa Camp Crame matapos siyang humarap sa Muntinlupa Regional Trial Court. Mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Floor, nakabalik na nga rito sa Camp Crame si Senator Leila de Lima at ngayon ay nandito siya sa loob ng CIDG main office. Sakay pa rin siya ng coaster pagdating niya dito. Ayon sa informasyon na nakuha natin, sa ngayon ay kumakain lang ng tanghalian ito nga, Senadora. At pagkatapos nga niyan ay tsaka siya dadal dito sa custodial center dito sa PNP. Sa ngayon, may higpit ang seguridad na ipinatutupad ng mga pulis sa paligid-ligid ng custodial center at higpit ng pinagbabawalan ng media na mapit doon na sa loob. At sa ngayon, nakaantabay pa rin kami dito dahil siniyak na nga ng judge na dito na siya pansamantalang i-detain. Kanina, sa impormasyon na una nating nakuha ay pinaayos na nga ng PNP ang custodial center. Si Senator de Lima ay hindi siya isasama doon na malapit sa detention cell nila dating Senator Jingo Estrada at Bong Revilla, kung saan isasama daw siya doon sa mga detention cell ng mga babaeng inmate. At hindi rin daw siya maaaring makihalubilo sa ibang inmate na nandoon sa loob ng custodial center. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa floor. Grace. Yes, Lord. Linawin lang natin, nabanggit mo na pansamantala lamang na i-detain dyan si Senator de Lima sa custodial center? Yes, Lord. Kasi una nang sinabi ni Senator Kiko Pangilinan kanina, isa sa mga kapartido ni Senator de Lima, na sa ngayon papayag sila na dito muna i-detain ang senadora kung matitiyak naman ang kanyang seguridad. Pero pag nakita raw nila na hindi ganun ka-safe ang kalagayan ng senador dito, ay tsaka sila sisiling na ilipat sa ibang posibleng kulungan itong senadora. Lord? Okay, maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Nagulat na live mula sa Camp Crame. Sa kapapasok lamang na balita, naglabas na ng commitment order ang Muntinlupa Regional Trial Court matapos humarap kanina sina Senator Leila de Lima at dati nitong driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Batay sa kautusan ng korte sa PNP Custodial Center, i-detain si Senator de Lima at sa Muntinlupa City Police Station naman si Dayan. Ang dalawa ay kapwa akusado sa drug-related cases kaugnay ng umano'y paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison. Samantala, sa halip na ngayong araw ay iniurong na ng Muntinlupa RTC sa March 10 ang pagdinig sa mga kaso ni Senator de Lima. Palakasan tayo. Kinumpirma na ni Fighting Senator Manny Pacquiao na may negosasyon na nagaganap para sagupain ang ipinagmamalaki ng Great Britain na si Amir Khan. Sinabi ni Pacquiao sa kanyang Facebook account na pinafollow ng may 11 milyong
katao sa buong mundo na nakikipagnegosasyon na ang kanyang kampo kay Khan. Sakaling matuloy, maaaring idaos ang sagupan sa United Arab Emirates sa Abril o maaaring sa Mayo o Hunyo, depende kung gaano katagal bago matapos ang pag-uusap na magkabilang panig. Ayon sa ulat, inoperan si Pacquiao ng $38 million. Pinakamalaking offer sa kanya matapos ang laban kay Floyd Mayweather Jr. noong 2015. Sinasabing kumita si Pacquiao ng $120 million sa laban niya kay Mayweather. Sa Vargas fight ng nakaraang taon, $5 milyong lamang ang ibinayad kay Pacquiao. Ilang linggo pa lamang ang nakararaan, sinasabing ang Australian na si Jeff Horn, isang dating school teacher, ang sasagupain ni Pacquiao. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William P. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. The chemical substance used in the killing of the North Korean leader's half-brother has been identified as a nerve agent, Malaysian police say. Kim Jong-nam was poisoned at Kuala Lumpur airport after two women wiped a toxin on his face. The VX nerve agent found on his face is classified as a weapon of mass destruction as described by the United Nations. His body remains in a hospital mortuary. Police said Mr. Kim was poisoned as he waited for a flight to Macau. He sought help from airport staff but died before reaching the hospital. Meanwhile, a woman was killed by flying debris on Thursday as Storm Doris battered Britain and Ireland, disrupting travel and leaving thousands without power as it swept from the Atlantic. The woman died from serious head injuries when she was hit by debris falling into the street in the Midland city of Wolverhampton, emergency services said. Doris brought winds of up to 94 miles per hour in Wales. Heavy snow forced school closures in Scotland, and power was cut to thousands of homes in Ireland. Some flights were cancelled and many travelers faced train and road delays. And in other news, mudslides in Colombia's southern department of Huila overwhelmed residents Wednesday with overflowing rivers, sending a torrent of mud and debris rushing through streets. Rivers Frio and Nieva broke their banks, forcing the evacuation of more than 2,000 people in Rivera and Campo Alegre. Some 120 homes were completely destroyed and 50 partially damaged. According to local media reports, authorities in the department have declared a state of emergency after 2,000 people were affected. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you and happy weekend to you, William P. Ipinamalas ng mga Filipino modern artists ang kanilang likhang obra sa Group Art Exhibition sa Taguig City. Kalahok sa exhibition ang ating kasangbahay na si Christian Luke Alarcon o si Moonlight ng KNC Show. Narito ang report ni Mirasol Abugadir. A Renaissance Affair. Ito ang tema ng isinagawang Group Art Exhibition ng Provenance Art Gallery sa pakikipagtulungan ng Casa de Memoria sa Taguig City kagabi. Bukod sa 16th to 18th century objects, tampok din sa exhibit ang likha ng 20 Filipino contemporary artists. Kabilang na dito ang 14 anyos na si Christian Luke Alarcon na isang proud kasangbahay. Nakilala si Luke bilang Moonlight sa Bible-based kiddie show ng UNTV, ang Kawa ng Kordero o KNC Show. Sa kanyang segment sa programa na Batang Artistic, makikita kaagad ang angking talento nito sa larangan ng sining kahit sa murang edad pa lamang. 5 taong gulang si Moonlight nang magsimulang gumuhit. 11 taong gulang naman siya nang subukan ng oil painting at sa edad na 13 ay nagsimula ng lumahok sa mga exhibit. Nag-start po ako nito dahil nakikita ko po sila papa, sila kuya, nagpe-painting dyan. So, na-inspire ako sa kanila na siguro mag-painting na din ako parang katulad nila na sumasali sa mga exhibit. Ganun. Isinali niya sa Renaissance Art Exhibit ang kanyang likha
na pinamagatan niyang desperado na tinapos niya sa loob lamang ng 1 buwan. Parang ibig sabihin nung dart, tapos may tumutulong kakaibang yung malakas na kulay na nakaka-attract. Ang ibig sabihin nun, yun yung modern art ngayon. Parang yung mga traditional na discipline, yun yung sinira ng modern art. Parang yun. Nawala na siya ngayon, parang hindi na masyado pinag-aaral. Kaya minsan Ayon pa kay Moonlight, bilang paghahanda sa kanyang sariling exhibit na isasagawa ngayong taon. Baka pumunta po kami ng Italy para mag-aaral po dun sa... Kasi in-invite kami nung ambassador dun sa Italy. In-invite kami na mag-stay sa kanila at aralin lang yung mga master na nandun. Lalo na sila Rembrandt, yung mga idol ko. Gusto ko talaga makita yung mga works nila. Hanga naman si Raul Francisco, ang may-ari ng Provenance Art Gallery sa galing ng batang pintor. So a lot of these young artists, kailangan mo lang bigyan ng oportunidad eh. You have to believe in them, believe in their spirit, believe in their plight, believe in their journey. Samantala, naniniwala naman ang art exhibit organizers na sa pamamagitan ng mga likha ng Filipino modern artist ay napatutunayan na kayang makipagsabayan ng mga Pinoy sa mga European painters na tanyag sa larangan ng sining. Ang objective yun ng gagawin ko nito is to be able to celebrate Filipino artists on a global platforms para mapakita that our Filipino artists have wonderful talent. Kaya sabayan yung mga piyesa ng mga Europeans. I think that art is so much more now in the Philippines and that the art scene is growing so much. So with this event that it's so amazing and so big on a grand scale but still feels like home for a lot of artists. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Iba't ibang tulong naman ang ipinagkaloob ng UNTV at mga kasama sa public service sa isang taong gulang na may batang may club foot. Ma-report si Leslie Longbowen. Hirap sa pagtayo kung kaya hindi pa makalakad ang 1 taong gulang na si Kyle Gerson de la Cruz. Ito ay dahil mayroon siyang club foot o isang uri ng deformity sa paa at bukong-bukong na karaniwang nakikita sa oras na maipanganak ang sanggol. Batay sa pag-aaral ng National Institute of Health, isa sa bawat 1,000 bata ang ipinanganganak na pingkaw o may club foot. Hindi pa natutukoy kung ano ang sanhi nito, ngunit may posibilidad na ito ay namamana. Bagamat nais ng mga magulang ni Baby Kyle na madala siya sa espesyalista, hindi ito agad nagawa dahil sa kapos sila sa pera. Kaya naman mula Pampanga ay lumapit sila sa UNTV Action Center sa Quezon City upang humingi ng tulong. Ayon sa ina ni Baby Kyle na si Cristel, 18 anyos, kumikita lamang ng 1,000 piso kada linggo ang kanyang asawa sa trabaho nito sa paggawaan ng bakal. Hindi naman nagatubili ang himpilan, katuwang ang mga partner in public service nito sa pagtugon upang maipagamot ang sakit ng sanggol. Sagot ng Little Lambs Kids pa ang infant massage, body scrub at iba pa para kay Baby Kyle. Grocery items at baby products naman ang ipinagkaloob ng Pinoy Food Fusion Network Franchising Corporation. Habang tulong pinansyal naman ang inabot ng Power Nap Marketing Corporation. Kami po ay nagpapasalamat po sa UNTV at sa Serbisyong Kasambahay po. At kami po ay nabigyan po ng oportunidad na makapagbigay po ng munting tulong po kay Kyle po. Magandang araw po, magandang hapon sa lahat ng televiewers sa UNTV Kasambahay, Serbisyong Kasambahay. Kami po sa Power Nap Marketing Corporation at Pinoy Food Fusion Network Franchising Corporation, yung dalawang company po yan. Nagpapasalamat po sa inyo at binigyan niyo po kami ng oportunidad na makapag-share ng aming blessings para po kay Kyle at sa kanyang pamilya, na maibahagi ang munting cash lang po na ito na makatulong po sa kanilang pangkabuhayan at maraming salamat po sa inyo. Lubos namang nagpapasalamat si Cristel sa mga tulong na natanggap mula sa himpilan at sa mga katuwang nito sa serbisyo publiko. Una po, maraming salamat po sa UNTV at saka po sa Serbisyong Kasambahay at sa Mabuhay Deseret Foundation po at sa marami pa pong tumulong at tutulong sa anak ko. Salamat. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay.
yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!